Awagin mo na natin yung software pala. Hindi ka sa Korea ng mga pastor niya. Okay, so, morning at salamat sa Panginoon at muli ay nandito lang kasama. Anyway, kauwi lang namin ng Saturday ng umaga at umalis kami ng May 19. Ayan, nakita kami ng ating kapatid noong May 22. Hanggang 23 ay magkasama kami. Pero nag-stay kami roon hanggang 31 lamang yung buhay. Anyway, so, ang purpose ko sa pagpunta sa Korea ay para personal na makapagpasalamat sa ating mga kapatid na Koreans na napakaraming pinutulong sa atin. Actually, ang simbahan pa lang, grupo pa lamang nila, ang simbahan na ipagawa nila dito sa Pilipinas ay nasa kulang 250. Patuloy pa nagpapagawa, pero pag may tinatapos sa Margot doon, sa ninong ni Brother Roland. Tapos sa buong mundo, hindi na natin kasi napunta rin sila ng India, at ng South Africa, at Mongolia, nakita ko kasi doon sa mga picture. More or less mga 1,000 ng mga simbahan, mahigit pa ang napagawa nila. Actually, maliit na church lang yung pinuntahan namin, yung Our Happy Church. Dati napaka Laguna na eh. Pero ang nangyari, parang naiwan na lang sa simbahan mga matatanda. Kasi yung mga kabataan ay parang wala na rin. No? Kasi ang nakita ko ganito, kasi yung pagiging Kristiyano ng mga Korean ay galing yan sa Amerika. Ang nag-evangelize at nag-reach out sa Korea at Pilipinas ay mga Amerikano. So dala nila yung tinatawag na hymnal na pagsamba, yung parang Baptist Church, kung tawagin ng Presbyterian. Yung mga kinakanta nila, naka-libro na hymnal. Actually, mga 100 years na yon. At yan pa rin ang kinakanta. Pero ang Amerika ay nagbago na, hindi na ganoon ngayon sa Amerika. Kinakanta na ngayon sa Amerika ay mga Elevation, mga Hillsong, Chris Tomlin, may mga tutugan na, may mga drum set na. Ang mga Korean, marami sa simbahan nila na iwan daw sa traditional type of worship. Ibig sabihin, makaluma. Siguro, nakita ko, yun ang dahilan, kaya mali sa mga kabataan. Dahil ang mga kabataan, ayaw nila na nakaupo lang at parang kumakanta ng na gano'n. Siyempre, alam natin ang mga kabataan, they are energetic. Kaya sabi sa akin ng kaibigan natin Korean, after 20 years, 15 to 20 years, parang ang Korea, wala nang member sa simbahan. Kasi matatandaan na nando, maaari nang mamatay yun. Eh kasi mga 80 na eh, pinakababatay, 65 years old. Sabi niya, ang magkakaroon ng revival ay sa Pilipinas. Kasi ang simbahan sa Pilipinas, ang dami kabataan. Sa totoo lang, 70% ng member namin ay mga kabataan at young professional. Sa Korea, puro matatanda na. Ibig sabihin, pwedeng mangyari dito sa atin yung tinatawag na revival. Pero anyway, ang gusto kong sabihin ay, katulad ng ginagit ng ating kaibigan at kapatid, hindi naman mayayaman lahat ng mga Korea. Kasi mga Korea, mga ordinary buhay lang. Pero, nang naging Kristiyano sila, ang naging panata nila, bago sila mamatay, makapagtayo ng isang simbahan. Alam niyo ba, pinakamababang halaga ng isang simbahan ay 310,000 pesos dati. Ngayon, nasa mahigit 500,000 na. Pero patuloy sila nag-iipon para makapagpagawa. So, ganun sila katindi para matulungan at makapagpagawa ng simbahan. So, hindi lang yun. Nagpunta sila ng India, ang dami palang mga ulilang bata ro, nagpatayo sila ng 2 orphanage. At nakita ko yung mga batang kanilang picture na kanilang pinuntahan at tinampo. Tapos nagpagwari sila maraming simbahan doon. At ang isang problema pa doon sa India ay yung tinatawag na poso, wala silang poso. Kaya ang mga babae raw noon, ay doon sa kwento sa akin, saka pinakita sa picture, hindi naman sila bibiro. Ang ginagawa lamang ng mga babae roon, sa mga lugar na yun na mahihirap ng mga India, maghapong nag-iigib sa balon. Malayo ang iigiban na balon, sumusulong yun na maghapon, yun lang yung ginagawa. Kaya isang naging burden itong ating mga kapatid ng mga Korean ay magpatayo ng poso. Kasi nga, nakaawa sila maghapon, yun lang ang ginagawa ng mga babae, sunod-sunod, nasanok ng tubig, dahil walang poso. Dahil ganun din, wala rin poso, wala rin siya, dahil nga, wala rin naman silang gagamitin para pambuhos ng tubig doon sa siya. Kaya ang isang ginawa nitong mga kaibigan natin mga Kristiyano sa Korea, kahit sila ay mahihirap, nagtatayo sila ng mga simbahan, ng mga puso, at bahay ampunan. So, meron ba silang pera? Hindi, meron lamang silang
desire na gawin ang nais ng Panginoon. Kasi ang nagbibigay talaga ang Panginoon eh. Ang Diyos naman ang nagbibigay ng lahat sa atin. Kasi ito isang example, may isang patotoo. Parang may nagsabi sa kapatid ni Pastor Philip, kasi yun ang presidente ng Million Mission, isang babae na parang kailangan nila ng simbahan. So parang na-burden yung kapatid ni Pastor Philip, ang pangalan ay Reverend Yun Ji-Yun. At nag-pray siya sa Panginoon pero wala siyang hawak na pera kasi nga kaya lang siya nakapagpapagawa kapag mayroong nag-sponsor. Ang nangyari, yung neighbor niya, nagreklamo doon sa kapitbahay kasi yung bahay ng kapitbahay ay mataas. At hindi masikatan ng araw. So parang nagreklamo, nagsampa ng kaso dahil hindi sila naiinitan. Pero katindi doon sa Korea. Ang nangyari, nanalo yung nagdemanda. Kasi nga, parang babayaran siya. Pero ang bahay ng si Reverend yun, mas malapit doon sa bahay na mataas. Mas malaki ang halos maliliman na siyang lahat. Kaya mas malaki ang naibayad sa kanya. At nung nabayaran siya, yun ang pinagpagawa niya ng simbahan. Kasi nga, yung desire, gusto nilang tumulong, gusto nilang pagawa ng simbahan, ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. So, orang isip ko, kasi sabi niya, ang dami pang nangangailangan doon sa India, at parang na-burden din ako. Sabi ko, sa tingin ko kung mayroon lamang tayong desire at magsisimula tayo sa maliit na bagay, pwede rin tayong makapagpagawa. Tinanong ko kung magkano isang poso. Ang isang poso ay kakalaga ng $1,000 ang isang poso. Ayan. So guys ko, parang kaya namin magpapagawa kahit 2 poso. Kung tutulong kami sa mga Koreano at meron hindi mag-apat-apat. Kaya ako nasabi yun, mga kapatid, nung ako naging Kristiyano, tinuruan ako ng Panginoon na tumulong at magbigay. Sa konting kaya na meron ako. Unang nag-desire ako ng 500 pesos a month. Pagkatala sa mission, bukod yung binibigay ko sa simbahan pag may gawain. Medyo nahirapan ako, struggle ako kasi hindi naman malaki ang income ni pastor. At karasang trabaho lang naman para may gagawad. Dati nagka-tricycle. Pero pinaglabanan ko, parang na-encourage ako ng Panginoon. Sige, pagpatuloy mo kahit nahirapan ako. Nagpatuloy ko yung 500. Alam niyo ba, 3 taon na ngayon, ang binibigay ko sa mission, pinapadala ko ay 10,000 naman. Personal lang yun. Bukod sa simbahan na 3,000, bukod yung bigay ko na anak ko 3,000, bukod pa yung isang anak ko. 3 anak ko nagbibigay lahat kasama ako, pati yung simbahan. So nakapagpapadala ako ng, bukod sa anak ko, ng 16,000 naman doon sa CBN Asia na mission organization. 3 years ago yun. So kinuwenta ko yung sa akin pa lamang na 10,000 naman. 120K sa isang taon. So kung 3 taon na akong nagtutuloy-tuloy bigay, meron na ako 360,000. Hindi lang 10 poso, kundi isang simbahan. Kasi ang simbahan na halaga sa India ay kalahati sa atin. Halimbawa, ang halaga sa atin ay 500, sa kanila ay 250 lang. Kasi mas mataas ang value ng pera nila. Ibig sabihin, mas mataas ang value natin pagka doon mas malaki. Kaya sabi ko, mag-iipon kami, yung kalahati, tatabi ko, tapos encourage ko rin na lahat ng mga member na kung magkano ang kaya, kusang loob, walang sapilitan, ₱5, maglalagay tayo ng isang box, kada linggo, pero kung gusto nyo bigay, maglalagay tayo ng ipunin natin, papadala natin sa Univision para magpatayo sila ng poso at simbahan sa India. Kasi meron tayong kakayanan. Ang nakita ko lang, hindi lang natin ito pinaglalaanan. Di ba? Ano ba? Gusto natin bumili ng cellphone na maganda. Di ba nakakabili tayo, nag-iipon tayo pag gusto natin bumili ng maganda sapatos o damit, nakakabili tayo. Kapag pinaglalaanan natin. Kaya lang, hindi natin napaglalaanan, hindi natin napapriority itong tungkol sa gawain ng Panginoon, yung pagpakilala natin sa Panginoon, pagbibigyan natin ng karangalan sa Diyos, kaya hindi natin nagagawa. Kaya, at doon yung pastora yun, yung kapatid ng Pastor Philip, na simbahan natin dito ay makikibahagi sa pagtulong sa misyon sa pamamagitan ng pagpapagawa ng simbahan at pagpapatayo ng poso. Anyway, 4 na beses ako nag-preach doon. Isa doon sa Happy Church, nandun sinabras, pero doon sa Eldring at saka doon sa Juan Church. Actually, ang member ng Juan Church, si Pastor Park, actually in English kasi nagawa ko ng mensahe na English kasi kahit paano sarili ako mag-English kasi nung bata kasi ako, kaya sabi ko, lahat pala ng mga bagay, inahanda ng Diyos para kasi siya nakakakita ng future para sa kanyang plano sa buhay natin.
Kasi nung ako'y nag-aaral, lagi akong mahilig mag-Ingles at magbasa ng Ingles. At gusto ko makapag-usap ng mga Amerikano pag nakakakita ako, kahit na mali-mali, nag-Ingles ako. Tapos nag-aaral talaga ako ng Ingles. Pag hindi ko naiintindihan, titignan ko sa dictionary Tagalog. Kaya medyo minasanay ako sa pagsasalita ng Ingles. Yung pala, darating ang panahon na mga American pala to, American kasi si American Korean eh. Dami nito pala mga Koreano na mga Amerikano, kung hindi ako marunong mag-English, hindi ako makapag-communicate. Anyway, hindi ako makapagsasalita doon sa preaching nila, di ba? Hindi ako maiimbitahan. Kaya nga sabi nila, tapos sa India, gusto nila akong kasama, kasi pwede rin ako magturo dahil I can speak English and mas mapilit can translate it in Korea at I may magta-translate ng India. So, yun, kaya nakapag-preach ako doon at nakita ko talagang bless ng bless lahat, nag-response sila sa aking mga preaching at eto, matindi, di ba? Bukod doon sa itinuro kami, bukod yung tour namin, tinuro ko pinaikot sa kinakain kami na walang tigil ng kain, wala nang pahinga, so sa unang pagdating ko pa lang, doon sa our happy guard, actually pagpunta namin doon, gastos namin, kasi gusto ni Miss makarating doon, sabi ko, okay lang, paglaanan natin nga. Mastos kami namin sa ticket, pati na, siyempre, mga 50,000. Anyway, pagdating doon, si Mike, inabutan agad ng kapatid ni Pastor Philip ng 4,000. Anyway, nung linggo, nung nandun si Brother Roland, nung nag-preach ako, pagkatapos ko mag-preach, inabutan ako ng 8,000. 12,000 na yun. Tapos yung anak ko, dahil kumanta ng Korean song, inabutan din ng 8,000. Tapos nung hapunan, nag-preach naman ako doon sa Juan Church, isang napakalaking simbahan, mga 3,000 ang mga member doon eh. Inabutan ako ng 16,000. Tapos yung anak ko, dahil kumanta, inabutan ng 14,000. Tapos, nung Miyerkules naman, nag-preach ako doon sa Eldrin Church, binigyan kami ng 20,000. Naghati kami ni Pastor Philip, pati yung kalahati, yung hati kami, tapos yung 4,000, itinira namin sa pagkain at saka sa tour. Tapos, bumalik na naman ang doon sa So, hindi mo tayo after sa pera eh, kasi mas hindi pa doon yung ginastos natin. Pero, nakita ko yung kasiyahan nila, katuwaan nila hanggang ngayon, nagme-message sa akin. Parang nabe-burden ako. Kaya naisip ko siguro, tanong mo naman para tayong mga Pilipino na Kristiyano ay mag-respond sa tawag ng Panginoon. Ano hindi ko sabihin? Kasi ngayon, halimbawa, ang mga kabataan, yung professional ay nauubos sa simbahan ng Korea. Sabi ko sa aking anak at sa member, mag-aral tayo ng Korean para kayo naman na mag-reach out at magtayo tayo ng simbahan para sa mga kabataan. Para i-reach out naman natin ng mga Koreano nawawala sa Panginoon. Diba? Kasi matatanda namin natin, diba? So, anyway, purihin ang Panginoon kasi sa totoo lang, nung unang nag-file ako ng visa, nag-apply ng visa, ay na-reject kami. Kasi lumapanahin natin pag ako na ating katabi at tutulungan, pero na-reject kami. Pero this time, nag-apply ulit kami. Inspire ako ni Lord. At sabi sa akin, anak, binaran ko ng visa mo. Kaya, Mrs. parang nag-aalala, sabi ko, hindi na, granted na ang visa natin. Kasi, meron tinatawag na kapayapaang binibigay sa iyo ng Panginoon pagka yung request mo ay binaran. Kasi ganito mga kapatid, nakawin na Saudi Arabia, ba't ito dyan ng Saudi rin eh. Kwento ko na, nakawin sa Saudi Arabia, tinusap ako ng Panginoon. Kasi wala akong ginawa ng Panginoon na nakakibot ko sa ng Bible, at lagi ko na sa presence ng Panginoon. Sabi ng mga nakakakita sa akin, parang ang anghel, ang mukha ko nagliliwanag kasi ang sarili ko ay naibabad ko lamang sa panalangin at samba at pagbabasa ng salita ng Diyos kasi wala ako sa pamilya ko eh. At ang Diyos nagpahayag sa akin at sabi sa akin ng Panginoon, parang ni-inspire ako, anak, darating yung panahon, makabalik ka sa ibang bansa, hindi para magtrabaho. Makabalik ka sa ibang bansa para mangaralan ng Evangelyo. At eto na nga nangyayari na. Nagpunta ako ng Dubai, nangangaral ako sa simbahan sa Dubai. Ngayon sa Korea, lahat nag-iimbita sa akin para mangharal ako doon. So, loobin ng Panginoon sa December, punta kami ng Japan, meron din ako bibisitahin sa simbahan doon, at mangharal din ako. So, ibig sabihin talaga ng Panginoon, iaayos niya ang buhay mo. Pag tayo siyempre naniwala sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, at naniwala sa kanyang mga salita, so, ang Diyos talagang gagawa sa buhay natin. At ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya, ulang isunod. Panahon ng pag-aani. Yes. Alam niyo, nung araw kasi, kwento ko yung kwento ni Gasote. Yung isang anak ni Gasote, parang tinulungan ng Korean. Yeah.
Yung simbahan na kung saan si Kuya Sosi ngayon ay nagpapastol, apat na simbahan, no? Yeah. Papastol. Hindi sabihin na pastol. Yeah. Maraming mga tinutulungan yung mga Koreano pagka nakita ka. Yeah. Ngayon, tingnan nyo si Kuya Sosi, gusto niya ibalik yung blessing na tinanggap niya. Yeah. Punta siya ng Korean, gusto pa niyang magbigay every month. Yeah. Pero, nakagustuhan niyang magtanim pa, siya pa rin ang umaani. Kaya sa napunta meron binibless siya ng mga Koreano. Yeah. Alam niyo ang Korea kasi nahati yan eh. Yung kalahati ng Korea, komunista. North. Yeah. North and South, Yeah. komunista. Yung komunista, siyempre, hindi na naniniwala sa Diyos. Ang komunista, hindi naniniwala sa Diyos. Sa China kasi may kaibigan ako sa Chinese eh. Yung mga Bible daw to. Nung nag-communist, ang unang ginawa, sinunog lahat ng Bible. Yeah. Lahat ng Bible sa bahay-bahay, kinulekta yan lahat. Sinusunog. Sinusunog nila yung Bible, ayaw nilang maniwala sa Diyos. At sabi niya, yung ahente kasi ng ating yung Chinese, pero kilala mo siguro siya, pangalan. Yung ahente natin yung binibili natin sa China. Sabi niya, nung araw, yung lola raw na may Bible, ang laki. Hindi daw siya nakakita ng Bible. Ngayon daw sa eskwelahan nila, pag raw ikaw ay naniniwala sa Diyos, ang tingin daw sa iyo ng mga tao, may ganun ka. May difference sa yung utak mo. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang pinapaniwalaan nila sa paglikha ay yung evolution. Yung galing tayo sa sa unggoy. Nag-evolve yung nag-evolve yung mga anong klaseng durangya ba yun, Kaya bless tayo. Yes. Amen. Pinagpala tayo dahil tayo ay hindi tayo nasakop ng komunista. Yan yung tinuro ko nung isang araw na mga kabayong nagsidating dito sa Pilipinas. Yeah. Sabihin, pag nakasakay sa kabayo. Kasi ngayon, kita niyo yung mga nananalong presidente, ang tawag nila dyan, mga black horse na biglang dumarating. Ibig sabihin, kapag mayroong isang paparating na mamamahala, inahalin tulad siya sa Bible na kabayo. Kaya kabayo pula, pamamahalang Muslim, pamamahalang komunista. Kasi yung komunista, laging pula bandera na. Kabayong itim. Ang mga Muslim naman, pag yan ay dumating, itim na pamamahalang Muslim. Yan namang pamamahalang demokrasya, yan lagi nagkakumuha kumari natin magaling, peacekeeper, laging kailangan mo yung mabait. Pero sabi sa Bible yan ay maputla, hindi puti. So God is good, tayo ay ngayon ay hindi tayo komunista. At ang isang Kristiyano ay hindi rin demokrasya, dahil pagdating ni Kristo, siya ay mga mahala, ang Panginoon ay hari na mga hari. Amen? Okay na tayo sa Bible. Yes. Yung huli natin pinag-usapan. Ang Bible natin, ito ay punong-puno ng tinatawag natin misteryo. Mystery. Pwede mo yung masaulo, pero hindi mo yan maunawaan kung hindi mo ginagawang Panginoon si Kristo. Without faith, hindi mo maunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi maunawaan ni Nanay Pati na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Anong version? Genesis 1:1. Kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi niya maunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Rod, anong version? Kung walang pananampalataya Hebrew ang isang 11:3. tao, Hebrew 11:3. Hebreo 11:3. Naunawaan natin. Pakibasa natin, Kuya Sote, Kuya Arad, nakita mo ba? Pakibasa mo. Kung walang pananampalataya, Rito, dahil sa pananampalataya na unawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. dahil sa pananampalataya, nangay pati, Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ay naunawaan natin na ang daigdig ay likha sa pamamagitan lamang ng salita. Tama ba? So, napakahalaga ng pananampalataya. Pananampalataya kanino?
kay Kristo. Yes. Mm. Pananampalataya kay Kristo. Sino sa inyo sumampalataya na kay Kristo? Mm. Sabihin, pananampalataya, naniniwala ka na si Kristo ang Panginoon, tagapagligtas, kaya namatay sa krus, muling nabuhay, Yeah. sa langit, at muling Babalik. Babalik. Amen. yan. Ang isang tao, kapag siya hindi niya Panginoon si Kristo, pwede niya lamang aralin ang Bible, pwede niya yan sauluhin, pero hindi niya maunawaan. Kasi ang Bible na ito ay punong-puno ng misteryo. Mm. Mystery. No? Sabi sa Genesis, at nilikha ng Diyos, puro salita lamang, likhain natin ng mga unggoy, likhain natin si Nanay Pachi, mga tao, lahat ng bagay nilikha ng Diyos sa Yeah. pamamagitan lang ng salita. Amen. At ang salitang ito ay nagkatawang tao, siya ay si Kristo. Amen. Kaya kung wala kang pananampalataya, hindi mo maunawaan ang Bible. Napakarami mong hindi maunawaan katulad ng pagkapanganak pa lang kay Kristo. Mm. Walang lalaki na, kunwari si Nanay Pachi, si Virgen Maria. Ang Panginoong Jesus, dinala ni Nanay Pachi sa kanyang sinapupunan, hindi dahil sa siya nag-asawa ng lalaki. Mm. Yeah. Di ba yung reproductive system, para ka maging tao, kailangan mag-asawa ka. Mm. O kaya naman nakipag-asawahan ka. Si Jesus, hindi siya dahil sa lalaki at babae. Siya ay sa pamamagitan ng Espiritu Banal. Yeah. Pinanganak siya ng Birhen. Yeah. No? Si Nanay Pachi, kung si Nanay Pachi si Virgen Maria, kaya tawag din na kay Virgen Maria, Virgen Maria. Mm. Pinagbuntis niya si Kristo, eh sa science, wala yun eh, hindi mo manuwaan yun. Yeah, possible. Yung, meron sa science, yung ngayon, yung bagong technology nilalagay sa Civilian. Yeah. No. Ang Panginoon ang pinakaunang pinagbuntis ng walang lalaki. At Yeah. siya ay namatay after 3 days, muli-uling na buhay. Hindi rin napapaliwanag sa siyansa yun. Yeah. Kaya hindi mo maaaring mapaniwalaan ng Bible kung wala kang pananampalataya kay Kristo. Mm. At ang pananampalataya, yan ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. Amen. Kaya yung pinuntahan ni Kuya Soseng, mga Koreano, yun ay mga nakarinig ng mabuting balita galing sa Amerika. Yeah. Kaya Sa Amerika, oh. pati rin naman ng Pilipinas. Pilipinas. Oh. Buti nga, nauna yung Kastila, 400 years, at least meron na tayong Yeah. tanim. Mm. No? Yun ang relihiyon natin. Although tayo, noong panahon na yun, hindi tayo marunong bumasa at sumulat, Mm. ang mga tatay natin, bihira nakapag-aral ng grade 1 eh. Mm. Tatay ko, grade 2 lang. Grade 2 lang yata, nandun sa Nanay Pachi, nag-aral ka. Tapos ka koleyo. Ay, tingnan sa bata, tapos sa Nanay Pachi. Pero yung matatanda ng araw, yun ang sinasabi ko, Mm. na halos wala namang mga eskwela sa mga baryo-baryo ng araw. Kaya Yeah. yung mga lolo siguro, lolo ko, hindi nag-aral eh, no right yun eh. Pero tatay ko, yung mga tatay, mga sumunod na mga sintanda ni Nanay Pachi, yan, may mga nakapag-aral na. Mm. Ay si Nanay Pachi, mapera to, kaya nakapag-aral to. Pero yung karaniwan sa mga baryo, yung mga tatay-tatay natin, Yeah. karamihan din naman nakapag-aral. Bihira yung mga balitaan ko na katulad ni Nanay Pachi na naka-aral ng high school o kaya college. Bihira yun. Bihira. Kaya blessed tayo. Tayo ay nakakabasa tayo ng Bible, nakakarinig tayo ng mabuting balita. Hindi tayo katulad sa ibang bansa, sa mga communist country. Mm. Sa buong mundo kasi, pag tinignan mo yung mapa, 3 lang ang namamahala dyan. Pag hindi komunista, Russia, China, puro komunista yan. Oh. Vietnam, muntik na nga tayo, lapit na ng Vietnam tayo. Mm. Yeah. Kaya nagigera, yan ang pinagtatalo-talunan, pamamahala. Sino mo mamahala sa isang lugar, sa isang bansa. Blessed tayo kasi ang namahala sa atin yung demokrasyang Amerika. Mm. Na kung saan ang karamihan sa mga relihiyon ay nagmula ron. Mm. Kaya tayo ngayon, ay meron tayo ngayong Bible na pinag-uusapan kasi sa demokrasya, yan lang ang pinakamaganda, kalayaan sa relihiyon. Democracy! Yeah. Kaya tayo nagkaroon tayo ng pananampalataya, yung mga nakarinig ng mabuting balita, ngayon, tinanggap si Kristo, nagsisig. Yeah. Kaya yung Bible na yan, ako itong Bible ko na to, ay sa parte ako ng mundo, dala-dala ko yan. Mm. Kasi yan, salita ng Diyos, yan ang pagkain ng ating kaluluwa.
Para yung pagkain na yung kinakain natin sa physical. Pag hindi tayo kumain ng merienda, mamaya ng tanghalian, gugutom yan. Ang kaluluwa mo, pag tinanggap mo si Kristo, kaya nga papakainin mo ng salita ng Diyos. Yeah. Pagdating sa pananampalataya sa kaligtasan, walang malaki, walang maliit na pananampalataya. Pagdating sa kaligtasan, tatanggapin mo lang si Kristo. Kahit hindi ka nakakabasa ng Bible, pag nakarinig ka ng nangangaral ng mabuting balita, tinanggap mo si Kristo, nagsisi ka sa kasalanan, ang tawag sa iyo mananampalataya. No, yung tunay kasi maraming hindi tunay na tumanggap. Ang tinanggap lang yung pinangako ng preacher na, nako, pagpapalain kayo ng Diyos. Talaga naman pagpapalain. Pero yung tunay na pagsisisi, hindi nila naintindihan. At kapag ikaw ngayon, nag-umpisa ka na ngayon magbasa ng salita ng Diyos, ng Bible, yan ngayon magkakaroon ng malaki at maliit na pananampalataya pagdating sa mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Bible. Yeah. Halimbawa, nakita mo yun, nabasa mo, sabi ni Kristo, at ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan, at ikaw ay magpapatong ng kamay at ang may sakit ay gagaling. Yan ngayon, magkakaroon ng pagkakaiba. Bakit? Kasi ikaw nagbabasa ng Bible. Nababasa mo doon sa Bible, sa pagkain ng iyong kaluluwa, yung pananampalataya mo dahil sa mga nababasa mo mga pangako ng Diyos, doon ngayon nagkakaroon ng malaki at maliit na pananampalataya. Amen. Galingan, yung mga pangako ng ikaw ay bless ng Panginoon, pag ikaw ay nagbigay tumulong sa kapwa mo, diyan ngayon nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung mga taong sumasampalataya lang, pero hindi nagbabasa ng Bible. Meron nga akong kilala, Kristiyano na, tagal-tagal na, hanggang ngayon tawag doon, yung mga pasugal. Paano? Gambling Lord, hanggang ngayon. Pero active sa mga simbahan ang problema sa kanya, hindi siya nagbabasa ng Bible. Pero nananampalataya kay Kristo. Pero pag pag-usapan ng Bible, hindi niya naintindihan. Bakit kasi number 1, hindi siya nagbabasa ng Bible. Nakikinig lang siya ng nakikinig sa mga preaching sa simbahan. Hindi naman, okay naman yun, hindi naman sinabi, okay yun, makinig kayo, every Sunday, punta tayo sa simbahan. Pero ang pinakamahalaga, ang isa sa pinakamahalaga, yung Bible na binigay ko sa inyo, pag uwi nyo ng bahay, basahin nyo, doon ngayon magkakaroon ka ng malaking pananampalataya pagdating sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. No, maraming tao, hindi niya alam na kalooban ng Diyos sa isang tao sumagana ang buhay. Maraming pangako si Kristo na pag nabasa mo sa Bible, magiging personal yan sa'yo. Magiging personal. Hindi siya yung parang salita lang na nabasa mo. Pag ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, pag nabasa mo yung Bible na yan, magiging yung personal sa'yo. Halimbawa, yung katulad ng preaching ni Kira Soting kanina, kalooban ng Panginoon na kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aanin. Yeah. O tayo, hindi nyo alam, yung binibigay natin dyan, sa box na yan. Bigay natin yan. Ang pupuntahan yan sa mga nangangailangan. Ayan, isa na yan si pare ko, kung pare kong pulis, may pare na-opera na yung answer. O, nakatulog tayo, pa 1,000 sa pambili man lang ng gamot ni pare ko. Di lang yan, Rod, yung sa best na tinatip sa'yo, ang daming mga hindi ko na naisa-isa sa kanila, merong hindi makalabas ng hospital. Kasi talagang wala sa pupunan. Meron din makabili ng gamot. Meron din makabili. Tapos pa rin mga pangangailangan na hindi nila kaya yung kanilang buhay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo sa bawat isa, sikapin natin tayo makapagbigay. Bakit? Sabi kasi ng Panginoon, ang nagbibigay, aking bibigyan. Yes. Sino mas mapalad? Yung tumatanggap o yung binibigyan? Yung nagbibigay. Ako nagbibigay. Mula nung ako ay sumampalataya kay Kristo, every time ako i-aatin ng Bible study o kaya ng ganyan, hindi pwede niya ako magbibigay. Ayun mapalad. Yeah. Yan, mapalad. Bigyan na mapalad lang. Binigyan, tama si Nanay Pati. Kung si paring pulis ay binigyan natin lugarin ng 1,000, pambili ng gamot doon sa kanyang asawang may cancer, mapalad si pare. Pero sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang nagbigay sa kanya. Yeah. Kaya sinasabi ko, huwag niyong hakarin na kayo puntahan niyan na binibigay natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinuntahan niyan, ibig sabihin, ikaw ay meron napakalaking pangangailangan na hindi mo na kaya. Hangarin natin na tayo ang magbigay dyan. Kapag nagbigay ka dyan, tayo ay nagtatanim ng kabutihan.
At ang nagtatanim ng kabutihan, sabi ng Diyos, ay aani rin ng mabubuting bagay. Yeah. Amen! Amen. Ay, bago tayo magtapos, puntahan natin yung ating libro ng Roma. Kaya lang natin pinag-uusapan kung Roma. Ilang linggo na tayo. Balikan natin konti yung nakaraan. Sabi doon sa pinag-aralan natin, kung walang utos, ay walang pagsuway. No? Kaya sabi dito sa aklat ng Roma, sa binasa natin yung nakaraan, wala na tayo, Roma 6, balikan ko na ulit, konti. Roma 6:4, Yeah. 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob Ng Diyos. ng Diyos. Now, pagpasahin nyo pa yung ibang sinulat ni Apostol Pablo, paulit-ulit niya sinasabi niya tungkol sa kautusan, tungkol sa mga Hentil, sa mga Hudyo. No? May magsasabi sa amin, pero wala ba tayo pigilan niya Hudyo, Hentil? Kasi pagpasahin mo yung Bible, hindi pwede hindi mababasa. Yan lagi inuuna ni Apostol Pablo. Lagi niya sinasabi na tayo mga Hentil, tayo nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Yes. Wala tayo sa ilalim ng kautusan sapagkat sinabi ng Bible na ang kamandag ng kamatayan ng pagsuway ay nandoon sa kautusan. Yeah. No? Kaya sa parang meron kang babasahin. Okay? Tuloy pa natin. Rod, ano meron pa tayo na? Meron pa. Ilan pa? Haba pa po. Alright. Yeah, 25. 6:15. Ngayon, malaya na ba tayo magkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Abay, hindi. Kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Sabi ni Apostol Pablo, yung kautusan na lagi natin pinag-uusapan, yung kautusan na binabanggit natin, yung Law of Moses, kautusan ni Moses, yung unang 5. In Genesis, nandoon lahat ng utos na nalipati na. Kaya ang mga Hudyo walang nakatupad kasi yung utos na yun napakarami, 600 plus, walang nakatupad roon. Kamali ka sa isa. Kamali ka lang sa isa, may parusa ka, meron kang sumpa na aabutin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wala na tayo doon. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi tayo'y nasa ilalim ng tinatawag na grace. Kagandahang loob. So, pag sinabing kagandahang loob, ang kaligtasan natin ay dahil sa pananampalataya, we are saved by grace through faith. Ano bang verse yan? Ephesians 2. Yung pinabasa ng sa Roma, paulit-ulit din yun eh. Kaligtasan natin ay dahil sa pananampalataya. Yeah. Kaya napakahalaga ng pananampalataya natin kay Kristo. Dahil kay Kristo, tayo nagkaroon ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yan ay hindi bayad, kundi yan ay galing sa biyaya, galing sa grace, awa, kagandahang loob ng Diyos. Kaya pagtanongin ko kayo ngayon, sino dito sa inyo, nakakatiyak kayo, pag umalis kayo sa mundo ito, pupunta kayo kay Kristo o sa Diyos o sa langit, sino nakakatiyak? Marami, hindi tiyak kaya. Sino sa inyo nakakatiyak, kapag kayo ay namatay mamayang gabi, hindi kayo nagising, pupunta kayo sa langit, sino nakakatiyak? O sige, totoo lang, yung natitiyak ninyo, pupunta kayo sa Diyos, sa langit. Pero yung hindi nakakatiyak, bakit hindi kayo nakakatiyak? Iba na sumaligtan. Not sure. Ang kaligtasan, yan ay tiyak. Yeah. Bakit? Hindi kaligtas dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay may ginawang mabuti, hindi. Ang kaligtasan dahil ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Yes, that's right. Kaya kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, sumampalataya, naniwala, binayaran ng iyong kasalanan, pinubos, at ikaw ay nananalig ka na ikaw ay binigyan ni Jesus ng buhay na walang hanggan. Naniniwala nga si Jesus ay namatay sa krus, tatlong araw na buhay, pumunta sa langit, muling babalik. Pag yun ka ba'y nananampalataya, ikaw ay ligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Yeah, thank God. Sige, kayo salay. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hallelujah. So tayo ngayon,
na sumampalataya kay Kristo, hindi dahil sa tayo ay merong ginawang anuman, kaya tayo naligtas. Kundi dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo. Yes. Paano tayo sumampalataya? Ano yung nangaral si Kuya Sotoy? Napunta pa ng Korea yan, nangangaral. Yeah. Nagpupunta pa yan ng Batangas, nangangaral. Amen. Yeah. Ako, nangangaral din ako. Minsan, nagpupunta kami sa mga eskwela ng mga bata, nangangaral kami. Yes. 3,000 mga bata ang tumanggap kay Kristo. Hallelujah. Yung aming misyon na ginawa, ang pamilya, sa kami sa mga high school dito sa buong Cavite. Bileta, Cavite City, Awit, Binakayan, Rosario, yan, 5 bayan yan. 3 buwan yan, misyon namin ginawa. May listahan, mga bata, may mga prayer request. Ibigyan namin ng Bible. Iba, nag-iiyakan. Kaya sabi ng Panginoon, kay gandang pagmasdan ng mga Nagdadala. Amen. na nagdadala ng magandang balita tungkol kay Kristo. Bakit? Sapagkat yun ang pamamaraan ng Diyos ng kaligtasan. Amen. No? Dito rin sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, sinabi ron na, sabi nabi ni Apostol Pablo na hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Sinabi niya yun sa Roma chapter 1:16. 1 verse 16. 16. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Una sa mga Hudyo, karugtong lagi yung Hudyo at saka hindi. Hindi niya lagi inaalis at pagpasahin mo niya ang lahat na sinulat ni Pablo, una niya nililiwanag yung tungkol sa pananampalatayang Hudyo at pananampalatayang hindi niya yan kinakalimutan. Minsan nga nakakawitan paulit-ulit kaway Hintil, sila Hudyo, wala na tayo sa kautusan, paulit-ulit. Pero ngayon, ang mga pastor, ayaw nila yung pag-inawin. Kasi yung kaparahan, nando sa kautusan. Chachopstickin nila yan. So, pananampalataya, walang bayad. Hindi natin pinagpakuran. Wala tayong ginawa ron. Wala kahit 5 tayong binayad ron. Ang pananampalataya, ang kaligtasan, galing sa pananampalataya natin kay Kristo. No? Kaya sabi niya Apostol Pablo, ang mabuting balita hindi ko kinakahiya. Kaya ako hindi rin ako nahiya. Ako kahit saan ako magpunta, kahit sino kausap ko yung taga-bangko, kausap ko yung kliyente, yan, si Naramon ang nabahaginan mo na salita ng Diyos yan. Yung amo mong Muslim sa Saudi, nabahaginan mo na salita ng Diyos. Nakakaroon ako. Hindi ko nahiya. Kaya siguro ako hindi naman siguro, no? Wala namang special sa Panginoon Yeah. Sabi niya, walang itinatangi ang Diyos Pero pag ikaw sumusunod ka sa Diyos, baka ikaw special. Tama po. Kasi sabi ng Diyos oh my God, ng pagmasdan ng mga paanong nagdadala ng magandang balita. Ibig sabihin, special ka. Right. Right. Ang ikaw ay may dalang magandang balita, special ka. Kasi sinabi sa Bible Yeah. Kaya gandang pagmasdan ng mga paa, binanggit pa nga doon sabi niya, gintong mga paa. Yeah. Hindi, ang paa mo, kung yan yung ginto, ang Diyos ang may-ari sa'yo, may special mo, ingatan ng Diyos kahit saan ka magpunta. Yeah. Hindi ka matatalisod, bakit? Ingatan ng Diyos. Bakit? Yung hakbang mo, nakikita ng Diyos Amen. Nakikita na yung bawat hakbang mo Kaya ako, kahit anong gawin ko, ano ba yung mga tao, bakit ikaw ay Carola? Lahat ng gawin mo, pinagpapala ng Diyos. Number 1, ayoko ng kasamaan. Right. Nung ako'y sumampalataya kay Kristo, karoon ako ng pananampalataya, binigyan ako ng kapangyarihan. Yes. Alam niyo kung anong kapangyarihan ang ibinigay ng Diyos sa isang sumampalataya? Diba sabi doon sa Acts chapter 10, habang sila'y nakikinig. No? Si Pedro nangaral Yeah. Unang-unang nangaral sa mga hintil habang siya'y nakikinig, ang Espiritu Santo ay bumaba sa bawat nakikinig ng pangangaral ng mabuting balita. Yung Espiritu Santo na yun na bumaba sa bawat nakikinig ng mabuting balita at sumampalataya, yun yung kapangyarihan. Kasi sabi ni Pablo hindi ko kinakaya ang mabuting balita sapagkat ito yung kapangyarihan. Amen. So, maraming mga tao, yung power na yun hinihugot pa sa Hebrew kung ano-ano pang tinuturo dun Ang kapangyarihan na unang ibibigay ng Diyos sa isang taong sumampalataya, kapangyarihan na lumayo sa masama.
Amen. Kaya ang tawag ng Espiritu na yan, Espiritu ng kabutihan, banal. Kabaliktaran nga, yung Espiritong banal na yan, kabaliktaran nga ng Espiritu ng kasamaan. Yeah, right. Sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong aalis sa Jerusalem, pag hindi kayo napagkakaloob ng kapangyarihan. Mula sa itaas. Amen. Mula sa itaas! No? Kasi, nung kasama nila si Kristo, ang Espiritu Santo wala sa bawat tao kasi kasama nila mismo si Kristo. Hindi siya pumapasok sa katawan ng kahit kaninong tao. Bakit? Kasama nila mismo si Kristo. Kaya nung si Kristo ay akit na sa langit, sabi ng Panginoon sa mga disipulo at mga tagasunod niya, huwag na huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggang hindi ninyo nakikita, napapatunayan na kayo'y napagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya tayo, taas yung kamay na tumanggap kay Kristo. Halos lahat tumanggap kay Kristo. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, ang Espiritong Banal nandiyan sa katawan mo. Yeah. At yung Espiritong Banal na yan ay nagsasalita. Amen. Lalong-lalo na kapag ikaw gagawa ka ng kasamaan. Sasalita yan. Pipigilan ka na. Kaya dapat tayo makikinig tayo dyan. Yeah. No? Meron sinabi dito sa Bible, sabi niya, huwag ninyong pipighatiin ang Espiritong Banal. Amen. Bakit napipighati? Pagkagawa ka ng masama, napipighati yan. Yes. Ibig sabihin napipighati, parang pulis, no? Parang tayo sabihin, no? Diba saktan eh? Sige, sabi. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Saktan! Ayun! Alam niyo ang Diyos, siya ay Diyos ng kapayapaan. Amen. Alam niyo ang Diyos siya ng kapayapaan. Ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapayapaan niya, kapag si Kristo tinawag mo nung magkakaroon ka kapayapaan. At yung kapayapaan na yan ay nangiliglig yan. Kapag ikaw ay gagawa ng kasamaan, yung kapayapaan na yan. Ako, ewan ko lang sa inyo kung naintindihan yung tinatawag natin kapayapaan, no? Pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay sumampalataya, ang unang-una mo mararamdaman, mararanasan na hindi mo nararanasan kailanman sa buhay mo, yung kapayapaan na bigay ng Diyos. Amen. Ayun. Yan kapayapaan na yan, pag naramdaman mo yan, pag ikaw ay gumawa ng masama, para yung aapoy na iinit, hindi ka mapapakali. At ito lang dapat mong gawin kapag ikaw ay nakagawa ng masama. Hingi ka na tawad sa Diyos para muli kang bumalik sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ang isang taong minahal ng Diyos, kailanman din na mapapahamak. Bakit? Sino ang makakapaghiwalay sa Diyos? Kamatayan ba? Gutom? Wala na. Bakit? Yung kapayapaan na yan, pag yan naranasan mo, hindi ka napapayag na hindi mo wala pa sa iyo. Mawawala lang yan kapag ikaw ay gagawa ka ng masama, naramdaman na mawawala ka ng kapayapaan. Hindi mo nalipatin, no? Habang nandito tayo sa mundong ito, hindi sinabi na tayo ay hindi na makakagawa ng kasalanan eh. Sabi nga ng Panginoon, in this world, no, sa mundong ito, makakaranas kayo ng mga problema. This world, trouble. In this world, you will have trouble, no? Makakaranas tayo ng mga problema. Pero sabi ni Jesus, ha? Be of good courage. Pero, Nakasan nyo. ay, basa mo nga kaya sa ating yan, no? Huwag kayong matakot. In this world, sabi ni Kristo, napagtagumpayan ko na ang daigdig na ito. Yes. Kasi walang problema. Lahat tayo, no? At ang pinakamabigat na problema na mararanasan ng isang tao, ito, makinig tayo, ha? Ano yung pinakamabigat na problema na pwedeng maranasan? Ang lahat ng tao, walang excuse. Lahat makakaranas, kahit sa tanang mga pera mo. Yung pagdating ng kamatayan mo. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot sapagkat kapagtagumpayan mo na ang daigdig na ito. Yes. Ano natin ang pagkakas? Tao ba yun, no? Lahat? Sino dito hindi mamamatay? Immortal. Ano, ano? Lahat tayo makakaranas yan. Hindi makakala. Oh, yan. Sabi ni Nanay Pachi, meron daw hindi makakaranas. Diba kasi Nanay Pachi yun? Pare. Pag inabot natin yung pagdating ni Kristo, Yeah. yun, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Physical, pag nag-usapan natin, physical na kamatayan.
Pag dumating si Kristo at ikaw ay mananampalataya, ikaw ay papalitan ng katawang hindi na mamamatay. Ang tawag sa English nun ay glorified. Glorified body. Katawang pinabanal. Kasi ang katawang physical na yan, although banal na yan, pero meron ng nature ng kasamaan na namanan natin doon, namanan daw natin doon sa panahon ni Adan. Yung physical nating katawan dahil yan ay galing sa ating ina. Yung ating ina, saka yung ama, galing naman sa kanilang ina at ama, meron yung nature na kasamaan. Kaya nga kailangan natin tumanggap kay Kristo at tayo'y maging bago. Yes. Sige, Soseng, may babasahin. Hindi, yeah. Oh, sige, basahin mo. Soseng. 16:33 yun eh. Sige. John 16:33. Ano ba ang hinahanap niyo, Soseng? Yun nga, yun. Ito sabi, nakalagay. Oh, sige, basahin mo. Upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapagatian sa mundong ito, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. In this world, you have been troubled. Amen. Napagtagumpayan na ni Kristo ng ating Panginoon ang daigdig na ito. Kaya wala nang problema na dapat kang katakutan. Yeah. Amen. No, maraming tao kasi, kung minsan yung nai-post ko ng Santos, huwag mong nasaing yumaman. Kasi sa pagnanasa ng mga taong yumaman, marami ang nahulog sa Gawa ng paggawa ng kasamaan. Yeah. Yeah. Kasi yung mga tao, tayo, ang karaniwan natin pinagkakabalan sa mundo ito. Nakikindatan. Maraming mga nakikindatan eh. Nakakagawa naman sa mga ito. Nakakagawa tayo ng kasamaan. Tayong mga tao sa mundo ito, sa katunayan, kaya tayo nandito dahil nagtatrabaho tayo, kailangan natin ng pera. Yeah. Para man lang tayo makaraos sa araw-araw, di ba? Correct. May mga tao na hindi lang pera pang araw-araw ang gusto. Ang gusto maging milyonaryo, yung mana. Yeah, that's right. Kaya sabi sa Bible, huwag mong pakanasain na ikaw ay lumaman. Sapagkat dahil sa pagnanasag ito ng mga tao, marami ang nabuwal sa paggawa ng kasamaan. Yeah. Pero hindi masarap gumawa ng kasamaan, mahirap din. Yes. Kasi pag nahuli ka naman, makakangkungan ka naman. Iba, kung hindi ka mawala ng trabaho, pwede ka makulong, pwede ka pang mapukpok, mapatay. Hindi ka pa makakatulog. Yung iba, pumapatay pa ng tao. Babasahin ko ha. Sige, ganun. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang nangaring, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Hallelujah. Ang nagnanais yumaman ay nahuhulog Sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang nangaring, nasisilaw sa bitag ng masasamang hangarin, hangarin magtutulak sa kamatayan at na kapahamakan. nagtutulak sa spiritual na kamatayan At kapahamakan. at kapahamakan ng pisikal na katawan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay Sapagkat ugat, ang pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng kasamaan. ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangat na yumaman, Dahil sa paghahangat na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya may mga taong nalayo na sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming at pagtighatian. nasasadlak sa napakadaming problema. Yeah. Naalala yun. Ako nga lang na mag-uusap ng negosyo. Ako, tapos tayo mga patibong. Yeah. Pero mga nag-aalok sa akin ng, dito tayo. Okay, mga kakilala. Yan, ang Cavitex na yan. Kami unang nagtatambak-tambak na yan. Pero siya yung amang boyet. Naalam natin yan, ha? Opo. Sabi ng tropa, pare, hindi tuwi ka. Doble yung kabit tayo natin. Doble nga naman. Eh pala, pagpunta mo doon sa delivery mo, lalagyan mo yung checker para yung deliver mo, hindi sa 10 tubig, magiging 20 tubig. Eh di doble nga naman ang kita. Sabi ko, pare, hindi ako pwede dyan eh. Eh, Christian ka rin. Yun ang mga tinatawag ng mga patibong kasi easy money yun. Mabilis Yeah. ang yayaman doon. Hindi nakita ko nga naman sila. Wala ba ilang buwan? Dalawa, tatlo na truck. 4, 5. Problema ng mga tatlong taon na 4, tinahanap ko. Wala na, napakarap na. Nahila yung mga truck nila. Yun ang sinasabi kong mga ilang mga nahuhulog sa tukso kasi gusto nila agad yumaman. Sabi ko ako, makaraos lang kami, makasuwel ko yung mga tao. Sabi ko, okay na ako. Hindi naman ako naghahanap yumaman.
Ito lang ako ginagamit yumaman. Pero pinapayaman ako ng Diyos. Yes. Ang sinasabi ron sa Bible, yung gustong-gusto mong yumaman, parang galing na galing ka sa lalaki. Kailangan yumaman ako kahit anong paraan. Kahit anong paraan. Kahit ako yung mga magnakaw, ako yung mga hold up ng bangko, kasi hold up ako yung pumatay ng tao. Lahat kong kilala, pumatay ng tao. Bakit? May kilala akong isang tao, maating nga rin tumisan eh. Pumatay ng tao. Bakit siya pumatay ng tao? Kasi gusto niya lagi may pambinaw. Lagi niya gusto maraan pera. Kaya kahit pumatay ng tao, pangutong, nangagawa niya. Yes. Yumaman agad. Oh, may kilala nga ako, nangidnap pa. Yung kaibigan ni Kuya Sosong doon sa Kasi gusto nang yumaman eh. Napaharap nga kami minsan sa gobernador eh. Sabi sa kanya eh. Nagkakad ka naman hindi agad yumaman eh. Kaya na. Gobernador, sasalita. Nahuli. Hindi kalaboso. Kaya huwag natin hangarin magmahal sa salapi. Yes. Ang binasa ni Kuya Sosong, ang pagmamahal sa salapi ay ugat Ng lahat. ng lahat ng kasamaan. Na pare no, kaya pare ko, sino mo nakapag-retiro? Nga lang, siyempre, sabi nga ng Panginoon, in this world, magkakaroon tayo lahat ng problema. Walang tao ako nakilala, walang problema. Parang si Nanay Pachi lang. Diyan tayo, news na, gigising na maaga. Ang iniisip niya, pagka-Lunes, pupunta rito, mamasahin pa yan, sanahin pa yan. 4 ng umaga, gigising niya, mamasahin, pupunta rito. Bakit? Kasi nalulungkod siya, nasisiyahan sa pag-uusap natin ng salita ng Diyos. Yes. Right. Ang kaligayahan niya ay ang makapakinig ng mga nag-uusap tungkol kay Kristo. Yeah. Totoo lang ako, pag nag-uusap kami ni Kristo, sa ilang oras na kami nag-uusap na namin tungkol kay Kristo, mga simpleng bagay lang. Makita mo, ilang oras na pala tayong nag-uusap tayo. Kaya kayo, ang point ko ron, tinatakaw ko kayo sa salita ng Diyos. Yeah. Kasi yung salita ng Diyos, yan madidevelop yung inyong pananampalataya kay Kristo. Right. Makikilala nyo si Kristo ng personal. Makikita nyo si Kristo pala, umiiyak din. Nalulungkot din pala. May namatay lang, kaibigan niya. Si Lazaro. Magbabasa nyo ron, iyak ang Panginoon talaga. Iyak siya may din. Yeah. Iyak siya. Para sa isang katulad natin, tao talaga. Nagkataong-tao nga si Kristo eh. Kaya Yes. kailangan makilala natin si Kristo. Yan ang dahilan bakit tayo may Bible study every Monday. Yeah. 1 hour. Tinatry lang natin na pakilala sa inyo si Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi diyan titibay ang pananampalataya. Ang kaligtasan natin galing sa pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo. O, yan ang punot dulo. Yan ang pinakapundasyon ng lahat ng Kristiyano. Pananampalataya. Without faith, no, kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapapasaya ang Diyos. Yeah. O, sino sa inyo rito gusto pasayahin ng Diyos? Amen. Ay, nakaw, yan ang hangarin ninyo. Lahat ng tao sa mundo ito, yan ang dapat number 1 goal, pasayahin mo ang Diyos. Amen. Bakit? Sabay ako, pag ako'y sumaya, napasaya ako ng isang tao, bibigyan mo agad ng 1,000, isang kawang bigas, may tao lang ako. Yeah. Wala naman akong kasinong kakayanan. Pero pag ako'y napasaya ng anak ko, pwede ako anong gusto ko. No? Binabahagi ko yan sa inyo. Ang pakahalaga, hangarin ninyo mapasaya ang Diyos. Amen. Hindi mapalungkot ang Diyos. Yeah. At alam niyo ba paano napapasaya ang Diyos? Bigyan ko lang kayo tip. Tip lang. Para yung lahat ng mga pangako sa inyo ng Diyos. Kasi ang Diyos, siya ay tinuturing sa Bible natin na ating Ama. Sa Yeah. Espiritu. Amen. Spiritual na Ama. Yung Diyos. Nagulugod sa cheerful people. No? Ang Diyos, siya ay ating Ama sa katawan nating Espiritu. Yes. Pero sa physical nating katawan, siya yung ating Ama na physical. Yeah. Ang Diyos ay ating Ama sa Espiritu. Yes. Kaya pasayahin natin ang Diyos sa Espiritu paano paraan. Bigyan mo din natin. Very basic. Hindi ako masyadong malalim ang turo sa Bible eh. Basic lang. Panginoon, pagkaturo, basic din lang eh. Repent! Yan lagi siya eh. Tungkol lagi sa kabutihan. Para mapasayahan nyo ang Diyos, very basic. Pakinggan nyo mabuti ang Diyos ang nagsasalita ngayon, hindi ako. Pag kayo'y gagawa ng masama at nagsalita si Kristo na tinanggap nyo, kung gawin niya, makinig kayo, huwag niyong gawin. Amen. Ha?
lugod na lugod ang Diyos sa inyo. Yes. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Yung physical na katawan na yan, marami ang gustong gawin. Yes. At karamihan dyan, masama. Yeah. Kaya nilagyan tayo ng Diyos ng isang elemento sa loob ng katawan para yung physical nating katawan, hindi tayo mapahamak sa mundo nito. Amen. Yeah. Nung wala si Kristo, lahat tayo, lumalakad tayo at tawag sa mundo nito yung madilim na daigdig. Yeah. Ibig sabihin, pagdating sa bagay tungkol sa Diyos, hindi natin makita kasi madilim ang ating pag-iisip. Madilim, hindi natin maunawaan. Yeah. Paano nag-umpisang lumiwanag nung tinanggap natin si Kristo at tayo sumampalataya? Yes. Yun ang umpisa. Umpisa pa lang yun, ha? Kumbaga sa ilaw, yun ang switch. Anong susunod ron? Yung gagawin mo sa araw-araw na dati mong ginagawang masama, yun ang susunod nun. Hindi mo na yun gagawin. Hindi man biglang hindi mo gagawin. Pero, the moment na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, doon mag-uumpisa yung mga masasama mong ginagawa. Magkakaroon na ngayon ng salita sa loob, nagsasalita na ngayon sa loob si Kristo. Amen. Huwag mo yung gawin. Huwag mo yung gawin, malulungkot ang asawa mo. Huwag mo yung gawin, magugutom ang anak mo. Yan ang salita si Kristo. Pag ginawa mo yan, ginawa mo. Kita mo, meron ka ano ka, yung tawag na guilty. Okay. No? Guilty feeling. Oh. Ito yan, yung tawag na yung Tagalog yung guilty feeling. Guilty feeling. Ano, pastor yung tawag doon? Konsensya mo, parang ano. Hindi, yung konsensya, para sa akin malabo yung konsensya na wala sa Bible yun eh. Guilty feeling, guilty, yung parang nababagabag. Yeah. Kasi rin nga nanawaan niya yung sinasabi ko. Sabi ko, tawa ng tawa. Nanawaan niya eh. Alam nyo, pagka pinag-usapan natin tungkol sa salita ng Diyos, kahit hindi ka mananampalataya, ang espiritu mo gusto niya makinig. Yeah. Pero yung physical mo katawan ayaw niyan, malaban niya. Kaya kung minsan, mararanasan nyo, lalo na mga Bible study, meron nangangaral. Pakiramdaman nyo yung katawan nyo kung hindi ka sumasampalataya, antok na antok yan, ayaw niya makinig. Yeah. Yung isip mo, binabalik niya yan kahit saan-saan. Kasi ang diablo, yan ay kumikilos sa isang taong gustong sumunod kay Kristo. Kapag yan ay nakarinig ng salita ng Diyos, tuwan-tuwa yung espiritu niya, tuwan-tuwa. Pero sabi sa Bible, katulad ng isang lupang hindi mataba, maya-maya lang yung napakinggan mo rito, tutukayin niya ng masama, Yeah. ng ibig. Tatanggalin niya sa isip mo yan, sa kaluluwa. Oh. Yeah. Kaya every time ng Bible dala-dala ko yan, kasi gusto ko lagi binabasa, gusto ko lagi sariwa. Kasi may pangako ang Diyos dyan, sabi niya, dili-diliin mo ang salita. Sabi ng Panginoon. Kapag ang salita ng Diyos, hindi mo yan binabasa, para kang pisikal na katawan na laging gutom, lalamot ng God, laging ganyan niya. Pagka merong kasama na gagawin, ay nga, magnanakaw tayo dala. Parang bakang merong kawin sa ilong. Mapipigil. Ang pipigil lamang dyan sa katawan na yan para gumawa ng masama at gumawa ng mabuti yung pananampalataya kay Kristo. Amen. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ginawa mo siyang Panginoon, pagkagawa ng masama yan, nagsasalita si Kristo sa loob. At kapag Panginoon mo si Kristo, eh siyempre kaya mo nga tinawag ng Panginoon, susundin mo si Kristo. Pag sinabi ni Kristo, huwag mo yan gawin, mapapahama ka dyan, gutom yan, sakit yan, away yan. Pag hindi ka nakinig, yung consequence nun, mararanasan mo. Pero hindi ibig sabihin, wala na sa'yo si Kristo. Nandiyan pa rin, sa tuloy pa rin. Gagawa ka na naman ng masama. Huwag mong gawin yan, gutom yan, mawala ka ng trabaho. Ginawa mo pa rin. O mamaya, mararamdaman mo yung guilty feeling. Pag ikaw ay nakakaramdam ng guilty feeling, ibig sabihin na sa'yo si Kristo. Tama. Amen. Hindi pwede ang isang tao, hindi maramdaman si Kristo kapag siya sumampalataya. Yeah. Kaya mayroong tinatawag na peking mananampalataya. Ibig sabihin ng peking mananampalataya, nasa simbahan yan, maaaring kanta pa ng kanta yan. Hallelujah, hallelujah, patalong-talong pa yan. Paglabas ka ng simbahan, napakarami ng liling na ginagawang kasamaan. Yeah. Kapag si Kristo ginawa mong Panginoon, aakayin ka niya sa kabutihan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Amen. Natutunan tayo, no? Amen. Gustong-gusto natin, ano? Tungkol sa espiritu ng kabutihan, ano? Yeah. Amen. Kaya dapat, alam niyo, pag sumunod tayo kay Kristo, ang unang pangako sa atin ni Kristo,
sumunod ka sa akin, sabi ni Kristo, gagawin kita masaya. Sino sa inyo gusto ang malungkot ang buhay? Ako na, di ba? Pakinggan mo si Kristo, sabi ni Kristo, pag sumunod ka sa akin, ginawa mo ang Panginoon. Sabi ni Kristo, unang pangako ni Kristo, gagawin kita masagana. Ay, pinapangako niya sa akin. Sabi ni Kristo, gagawin kita masaya. Pangalawa, masagana. Pangatlo, buhay na wala hanggan, bibigay ko sa iyo. Amen. Ibig sabihin ng buhay na wala hanggan, yung hindi ka na, pag namatay ka ngayon, punta ka na kay Kristo. Doon mapupunta, ibig sabihin nun, buhay mo kasama ang Diyos. Amen. Ang ibig sabihin naman ng kamatayan, hindi mo tinanggap si Kristo, or si Kristo ay inayawan mo, mas ginusto mo yung buhay sa physical, makalaman, kasi itong aklat ng Romans, yan ang topic yan eh. Buhay sa laman, buhay sa espiritu yan. Yeah, Hindi ko na binasang haba. Pag ikaw ay sumunod sa laman, ang bunga niyan ay matigatian, kalungkutan, lahat ng ayaw mo. Nasakitan. Ang bunga ng pagsunod sa espiritu ay Buhay. kapayapaan, kasaganaan, kasiyahan, at buhay na wala hanggan. Amen. Kaya tayo magpapasya. Ako nagpasya ako 30-something years na. Sabi ko, Panginoon, mula ngayon, ito ang nasunodin ko. Amen. Pero hindi ibig sabihin, nung tinanggap ko si Kristo, hindi ibig sabihin, hindi na ako nagkakasala. Hindi, marami pa rin kasi mahina pa. Yes. Di pa ako kasi nung sumisisid sa salita ng Diyos. Marami pa rin akong ginagawang mga kalokohan na ang bunga, halos lahat ng ginagawa kong kalokohan. Yung immediate na bunga, akala ko kasiyahan kasi nagkakapera ako eh. Pag may pumatol sa akin babae, papatol sa akin, papatulan ko rin eh. Yung una, kasiyahan. Yeah. Pero hindi ko alam, ang consequence pala yun ay pangmatagalang binigyo sa buhay. Amen. Kahirapan, sakit ng kalooban, ayaw ko rin ng gulo. Hanggang sa dumating ang panahon, sabi ni Kuya Soseng, nag-Saudi kami, hindi naman kami magkasama. Pagdating ko ng Saudi Arabia, nagbigay sa akin ng malaking Bible, sabi ko, hanggang dito, mahal talaga ako ng Panginoon, kasi hanggang dito, sinusundan ako ng Panginoon. Yeah. Kaya ako umalis ng Pilipinas, kasi dami ko ng problema eh, trabaho, sa BPWS, sa anong tamot na eh. Mahilig kami magnakaw, nagagawa ng pera. Eh, nahuhuli. Ako, ayan na, kaso na, ganito, ganon. Takas na ako. Dating ko ng Saudi, sabi ko, mahal talaga ako ng Panginoon. Amen. Kasi hanggang dito, tinundan ako ng Panginoon at mahal Amen. ako ng Panginoon. Amen! Amen. Ikaw